Sino nga ba si Pancho Villa? Siya ba ang kauna-unahang Asian Boxing World Champion? Si Francisco Gilledo o kilala bilang Pancho Villa ay mula sa Ilog Negros Occidental na pinanganak noong August 1, 1901. 6 na buwan simula nang siya ay pinanganak ay iniwan na sila ng kanyang ama, kaya sa murang edad pa lang ay kailangan niya na magtrabaho para tulungan ang kanyang ina sa pag-aalaga ng mga kambing ng isang maharlikang pamilya sa kanilang bayan. Sa edad na 11 anyos ay nakipagsapalaran na siya sa Iloilo City at ang una niyang trabaho dito ay bilang shoe shiner. Dahil sa kanyang trabaho ay nakakilala siya ng isang boksingero na siya namang nanghikayat kay Francisco upang pumunta ng Maynila at mag-training bilang boksingero. Sila ay nanirahan sa May Tondo kung saan sila madalas makipag-sparring at doon ay na-discover siya ng mga boxing promoter. Kaya sa edad na 18 ay pinasok niya na ang mundo ng professional boxing kung saan ang unang kalaban niya ay si Alberto Castro na kanya namang ni-knockout sa 3rd round. At sa loob ng 2 taon na pagiging boksingero ay nakamtan niya agad ang titulo ng Philippine Flyweight Champion nang kanyang talunin ang kampyon na si Terrio Pandong. Pagkaraan ng 1 taon ay nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa kilalang boxing promoter na si Tex Ricard. Dahil dito ay nakarating si Pancho Villa sa Amerika para sa una niyang laban dito kontra kay Abe Goldstein na ginanap sa Jersey City noong June 7, 1922. At pagkaraan naman ng 47 araw ay nakalaban naman niya ang isa pang Amerikano na si Frankie Genaro. Ang resulta ng 2 laban na iyon ay NWS, pabor sa mga Amerikano. Ang NWS o newspaper decision ay isang uri ng professional boxing decision noong araw kung saan no decision ang hatol ng ring judges, ngunit sa kagustuhan ng mga sports writers na maghayag ng balita o resulta sa nasabing laban ay maglalabas sila ng kanilang consensus winner na kanilang ipapaimprenta sa dyaryo. Kaya ang pagkakatalo ni Pancho Villa sa unang 2 laban niya ay masasabi na draw o no decision. At dahil bagong salta pa lang sa Amerika ang ating pambato ay pinaboran ng sports writers ang kanilang local American boxers. Pagkaraan naman ng 3 buwan niya sa Amerika ay naging contender agad siya ng American Flyweight title kontra sa Amerikanong si Johnny Buff. Tinalo niya ang champion sa loob ng 11th round via technical knockout para makuha ang American Flyweight title na siya namang dinepensa niya ng 4 na beses bago tuluyang matalo sa kanyang karibal sa boxing na si Frankie Genaro. Sa loob ng 2 taon niyang pakikipaglaban sa Amerika ay walang buwan na hindi siya napasama sa mga boxing matches na ginaganap sa iba't ibang states ng Amerika. Sa unang taon niya pa lang sa Amerika ay nagkaroon na siya ng oportunidad na makalaban ang flyweight boxing legend na si Jimmy Wild. Ang kanilang laban ay ang unang comeback fight ni Jimmy Wild mula sa 2 taong pagkakaretiro niya sa boxing. Ito ay ginanap sa Polo Grounds sa New York noong June 18, 1923 kung saan nakataya ang mga titulo na linear flyweight title at kauna-unahang The Ring Flyweight Belt. Ang kanilang laban ay nagresulta sa 7th round knockout ni Pancho Villa kay Jimmy Wild at dahil sa laban na ito ay tinagurian siyang First Asian World Boxing Champion at kauna-unahang Pinoy Boxing Champion sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinatunayan niya na kahit hindi na prime Jimmy Wild ang nakalaban niya ay siya ang karapat-dapat na kampyon dahil sa sumunod na 25 fights ay nagkaroon siya ng 23 wins, 1 draw at 1 loss at 3 beses din na pagtagumpayan depensa ng kanyang titulo bilang World Flyweight Champion kontra kay Benny Schwartz, Frankie Ash at Clever Sencio. Pero lahat ng kanyang pinaghirapan ay biglang naglaho nang siya ay namatay 2 taon pagkatapos niyang mapanalunan ang kanyang titulo. Ang sanhi ng kanyang pagkakamatay ay dahil sa pagkakabunot ng kanyang ngipin bago ganapin ang kanyang laban kontra kay Jimmy McLarnin para sa isang non-title fight 2 buwan pagkatapos niyang depensa ng kanyang belt kontra sa kapwa Pilipino
na si Clever Sensio. Ayon sa mga ulat, ginanap ang pagkakabunot ng kanyang ngipin noong kinaumagahan ng kanyang laban kontra kay McLarnin. Inabisuhan na siya na ipagliban muna ang laban, ngunit sa katigasan ng kanyang ulo ay pinagpatuloy pa rin niya ang makipaglaban. Sa buong laban ay nakatakip ang kanyang isang kamao sa parte kung saan siya nabunutan ng ngipin, kaya natalo siya via point decision sa loob ng 10 rounds. Pagkaraan ng 3 araw matapos ang laban, ay nabunutan ulit si Villa ng karagdagang 3 ngipin at inabisuhan na magpahinga muna ayon sa kanyang dentista. Ngunit makaraan ng ilang araw ay nakita si Pancho na nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan na siyang nagpalala ng kanyang infeksyon sa ngipin, kaya dinala agad siya sa ospital noong July 13, 1925 kung saan natagpuan na meron na pala siyang sakit na Ludwig's angina. Agara naman siyang dinala sa operating room para tanggalin ang infeksyon, ngunit siya ay na-comatose at binawian na din ng buhay kinabukasan. Siya ay namatay noong July 14, 1925, 17 araw bago ang kanyang 24 na kaarawan. Ang kanyang labi ay binalik sa Pilipinas at nailibing noong August 1925 sa Manila North Cemetery. Pero bago natin tapusin ang video na ito, ay magbabahagi muna ako ng mga interesting facts tungkol kay Pancho Villa. Ang una sa ating listahan ay ang pagkakabigo sa pag-ibig ng ating bida dahil sa pagkakabasted sa kanya ng kanyang nililigawan. Dahil dito ay nagretiro siya sa boxing noong early 1922, ngunit nakumbinsi ulit ng kanyang mga tagahanga upang bumalik sa boxing. Kung nagkataon ay wala sana tayong Pancho Villa sa kasaysayan ng Pilipinas dahil lang sa isang heartbreak. Pangalawa ay noong makalaban niya ng 9 beses ang future World Junior Lightweight Champion na si Mike Ballerino sa Pilipinas, kung saan siya nanalo dito ng 6 na beses. Si Mike Ballerino ay isang US Army na nakidestino sa Pilipinas, kung saan naging libangan niya ang pagbaboxing at di naglaon ay naging professional boxer at world champion. Pangatlo ay bakit nga ba Pancho Villa ang ginamit na pangalan ni Francisco Gilledo para sa boxing? Dalawang bersyon na naging reference ko dito. Una, ang Pancho ay ang Spanish nickname para sa pangalan niyang Francisco, at ang Villa naman ay mula sa kanyang manager na si Paquito Villa na di umano'y umampon kay Francisco Gilledo para palitan ng kanyang ipelyido na Villa. Ang isang bersyon naman ay nagsasabi na hango ang kanyang pangalan sa sikat na Mexican Revolutionary General na si Pancho Villa na buhay pa noong mga panahon na iyon. Pang-apat ay ang kauna-unahang All-Filipino World Championship fight sa pagitan ni Pancho Villa at Clever Sensio. Ito ay ginanap sa Wallace Field sa Maynila noong May 2, 1925. 93 years mula ng laban na ito ay ginanap ang pangalawang All-Filipino World Title fight sa pagitan naman ni Jerwin Ancahas at Jonas Sultan. Panglima at panghuling kaalaman tungkol kay Pancho ay sa loob ng 6 na taon na pagiging boksingero ay nagkaroon siya ng higit sa 100 boxing matches, at ni isa sa mga laban na iyon ay hindi siya natalo via knockout dahil ang kanyang mga pagkakatalo ay dahil lamang sa point decision, split decision o newspaper decision. Kahit technical knockout ay hindi siya natalo ng kanyang mga katunggali. At take note, kada buwan kung maglaro ng professional boxing match itong si Pancho Villa. Kaya sa edad na 23 anyos ay naka-100 boxing match na agad siya. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa kauna-unahang Filipino World Champion in Philippine sports history. Kung gusto mo pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.